Hello, good evening po sa inyo lahat. Gandang gabi po sa inyo mga kapatid. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Okay, gandang gabi po sa inyo mga kapatid. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Okay po, so sa oras nito mga kapatid, kami po ay nag-invite sa inyo. Welcome po. Our study po sa gabing ito ay Book of Judges chapter 8, Hukom chapter 8, verse 1 to 21. Announcement po, every Sunday po, kami po ay nasa Book of Luke pa rin. Patuloy po sa series of study. Every Sunday po ay Gospel or New Testament hanggang loobin ni Lord, hanggang Revelation na po yan. And every Wednesday po ay Old Testament po kami. Chapter 8, verse 1 to 21, Pursuing the Two Kings of Midian by Gideon. So, three chapters po ang na-cover po ni Gideon. So, chapter 6, tinawag siya doon ng Panginoon. Nag-ask po siya ng 5 proof of evidence, 2 question, 3 signs sa mga anghel, and then isang sign ng nag-offer naman nun ay ang anghel in chapter 7 para ma-confirm po kung patuloy na ang anghel ay ibibigay ang mga Midian sa kamay ni Gideon. And then chapter 8, actually nagtagumpay po si Gideon at ang kanyang mga kasama sa ginawa nila. Ang hawak sa kanan ay torch po sa kaliwa, pero binasag po yung jar, nasa loob yung torch. Tapos sa kanan po ay trumpets. So sa 300 na military ni Gideon, wala po silang tabak. Nagkaroon po ng friendly battle ang mga Midianites at Amalekites. So praise the Lord po at nakita natin doon kung paano nagwagi without the sword, yung mga ni Gideon. So let's pray. Aming Diyos, salamat po. Dalangin namin ang iyong patnubay ng iyong Espiritu Santo na siyang aming rabay, siyang aming guro. Pangunahan po ninyo kami may matuto sa iyong mga salita. Ano man ang prinsipyong inilaan mo sa oras nito, nawa ay makita namin na aming sarili ay nararapat lang na sumunod kung ano man yung positive o negative na aral na pwede namin matutunan. Sapagkat anuman ang nangyayari sa Israel ay lumalarawan po sa amin sapagkat ang Diyos ng Israel ay Diyos din po namin. Ang Ama at ang Panginoong Yesus, ang kanyang butong nana at sa gabay ng banal na Espiritu. Salamat po. Pagpalain niyo po mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, mga kapatid, so sa oras na ito, i-off ko lang po yung chinek lang po namin kung gumagana po yung sa lapel mic sa dibdib ko. Sa mga kapatid, sa gabing ito, una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kararating ko lang galing Cavite. Kasama ko si nanay. At Monday pa kami nandoon. May mga inayos po. So, yung request na in-applyan ko po na magkaroon ng poste sa kalye namin sa Dominga Street. 10 poste po yung naaprubahan ng Meralco sa Meralco Tagaytay. So, may mga requirements lang po na magkaroon kami ng chance na magkaroon ng courtesy call sa aming mayor sa Magallanes, Cavite at salamat sa kanyang mapagkawang gawa at salamat sa kanyang malasakit po sa kalye namin doon para matulungan din kami na malagyan ng 10 poste ng Meralco para lumapit na po yung linya, mga entrada sa mga tapat ng bahay. So, salamat din sa gabay ng Lord sa aming biyahe kahit maulan. At ngayon po ay salamat din at pagdating ay inihanda ni Lord yung teaching. So, ngayon yun lang nag-aral. Anyway, si Lord naman ang nagtuturo. Okay, so Hukom chapter 8, verse 1. No? Nabanggit ko na kanina yung summary natin sa verse 7, chapter 7.
Sabi rito, sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, ano itong ginawa mo sa amin at hindi mo kami tinawag nang ikaw ay makipaglaban sa Midian? At siya'y pinagsalitaan nila ng marahas. Okay. So, ang mga lalaki ng Ephraim, ito yung mga anak ni Ephraim. Pag nakita natin yung mapa na ibinigay ni Joshua, ang Manase po ay lahi na pinanggalingan ni Gideon. At ang anak ni Manase ay si Abiezer, at si Joas, at si Gideon. So sabi ni Gideon, maliit lang yung bayan niya, yung kanyang pamilya na pinipili ng Diyos para pamunuan ng Israel para labanan ang Midianites at Amalekites. Pero itong mga Ephraim, actually kapatid nila rin ito. Pag tinignan natin yung mapa, ang Manase nasa taas, ang Ephraim ay nasa baba. So, sabi nila, bakit hindi sila tinawag para lumaban din, makipaglaban din sa mga Midian? Pero sa teaching natin last week, maalala ninyo sa verse 24, Hukom 7:24 to 25, sinabihan din sila ni Gideon kasi tumakbo po yung dalawang prinsipe ng Midian. Prinsipe po ito, sina Oreb at Seeb. Tumakbo po sila at tatawid po sila sa Transjordan. So, sinabihan sila ni Gideon ng mga Ephraim na harangin, abangan ang mga ito. So ngayon, nung napatay po nila yung dalawang prinsipe, ito po ang sinabi nila, bakit hindi sila isinali sa labanan, yung talagang malaking labanan. At nagsalita po sila ng marahas na salita kay Gideon. Okay. So tingnan natin, anong sagot ni Gideon? Verse 2. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Gideon, ano ang aking ginawa? Kung ihahambing sa inyo, di ba mas mainam ang pamumulot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aani ng Abiezer? Ang Ephraim po ay mga anak ni Ephraim nga, anak ni Jacob. Ang Abiezer naman, siya nga po yung anak ni Manase na maaring lolo, ninuno ni Gideon. Actually, pareho naman silang si Manase at si Ephraim, pareho po silang anak ni Joseph. Sasabi ni Gideon, 'di ba mas mainam kung ihahambing daw, 'di ba mas mainam ang pamumulot ng ubas ng Ephraim, sila po 'yon, kaysa pag-aani ng Abiezer. Ano po bang ibig sabihin po nito? Okay. May dalawang kahulugan po ito, no. Ang first meaning po nito, tingnan natin sa verse 3. So, two different meaning po ito. Ang verse 3, ito yung unang kahulugan. Ibinigay ng Diyos sa inyong mga kamay ang mga prinsipe ng Midian, sina Oreb at Seeb. So, ibig sabihin, sila ang naging parang naging bahagi ng pagsalabanan. Prinsipe po ang napatay po nila, dalawa. Sabi ni Gideon, ano ang aking magagawa kung iahambing sa inyo? Nang magkagayoy, humupa ang kailang galit sa kanya ng kanyang masabi ito. Ang ibig lang sabihin ni Gideon, yung ubas na pinupulot ng mga Ephraimites, yung ubas na yon, yung parang tira. Yun yung prinsipe na napatay nila, yung Oreb at Seeb. Samantala, ang marami napatay ng mga Abiezer, lahi ni Gideon, na mga taga-Manase ay mas marami. Sila yung nag-harvest. Sila yung nag-ani. Mamaya madadaan natin sa verse 10. Ilan yung inani ng Abiezer? Ibig sabihin, doon sa 300 na military na napili ng Lord para isama ni Gideon, kung titignan natin, ang ibig sabihin nun, sila pala ay mga lahi ni Gideon, lahi ni Abiezer, galing sa lahi ni Manase. So, ang pagkakaano dito mga kapatid, ang lahi ni Manase, ang lahi ni Abiezer, ay maliit lang na bayan, maliit na lahi. Kung ihahambing kay Ephraim, ang Ephraim kasi is perhaps large military ang kanilang
population na malaki. Alam natin 'to mga kapatid, last week siguro kung sumubaybay po kayo, namili ang Panginoon from 32,000, pinauwi ng Panginoon yung mga takot at nanginginig, 22,000 na umuwi, 10,000 yung natira at nararamihan pa ang Diyos. Sabi niya, pumili kayo ng itetest po sila kung paano sila uminom ng tubig sa spring o sa ilog. Yung umiinom na, lumuhod at umiinom parang aso ay gagawin, dila lang ang gagamitin niya para makainom, ay pinauwi at ang uminom ng ginamit ang kamay at para uminom, nanatili. So ang ating tinignan dito, sabi nga ng Bible in Book of Proverbs, ang mga gumagawa nito ay ang mga matamad. Mga tamad lang ang mga gumagawa nito in Proverbs 26 verse 15, in Proverbs 19:24. Yung mga kinatatamaran, ang kamay ay ayaw gamitin, nakababad sa plato, tapos ayaw gamitin na ikain sa bibig, kinatatamaran daw, kinapapaguran. Nakita ng Diyos yun sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. So 300, ang natira, mga lahi pala ni Abiezer yun. Lahi pala ni Manase. Ngayon, ang sinasabi po dito, parang pangit tignan na sila po ay nakapatay lang ng mga tira-tira, no? Pero, ang sinasabi ni Gideon, hindi basta-basta yung napatay nila. Mga prinsipe ng Midian, malaking hukbo. Mga next in line na po ito na magiging hari. Ibig sabihin, parang ugat pa lang, ay pinatay na nila. Pinutol na nila yung ugat o yung pinakapuno o kaya yung pinakasanga na pwedeng maging hari sooner or later. Kasi mga prinsipe pa lang to. So, may position po yung mga napatay nila. Kaya hindi na sila umangal kay Gideon na para bang sinasabi ni Gideon, kung ihuhambing namin yun, napatay namin sa inyo, kami ang nag-harvest, pero ang posisyon ng mga tao napatay ninyo, kahit dadalawa lang yan, ay prinsipe yan. May posisyon yan. Kinikilala yan. Si Seba at Salmuna. Hindi, si Oreb at Seeb. Kung ihahambing daw, mga kapatid. So, yun ang unang kahulugan na ginamit ni Gideon, yung parang figurative language o kaya figurative phrase na mainam ang pamumulot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aan na Abiezer. So, actually, hindi lang siya isang tinatawag na figurative na phrase po yun. Yan po ay meron ding kahulugan. Ito yung second meaning po nito, no? Ang second meaning nito ay nakalagay din sa in Leviticus chapter 19 verse 10. Ano po bang ibig sabihin nito na namumulot ng ubas? In Leviticus 19 verse 10, huwag uubusin ang bunga. Kasi ito'y batas ni Moses. Huwag uubusin ang bunga ng inyong ubasan. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong ubasan. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa mga dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So sa batas ni Moses, mga kapatid, pagdating sa harvest ng ubas, pag-harvest ng ubas, ang lahat ng mga Israelita na anak, sila po yung mag-harvest ng mga, makakapili po sila ng magagandang harvest. Pero yung mga nalalaglag, wag na raw damputin ng mga Israelita. Para daw yun sa mga dukha at dayuhan. Pag sinabing dukha, pwedeng kapwa Israelita. Pag dayuhan, pwedeng hindi Israelita. Wag nang dadamputin. So kung titignan natin ang kahulugan nito na sinasabi ni Gideon, na ang mga dumampot ng ubas na napulot na ng mga Ephraim, kung titignan natin, mga secondary or second priority sila pagdating sa labanan. They are not chosen. Hindi sila pinili ng Diyos para makasama ni Gideon sa tinatawag na main battle. Actually, wala pa dito yung dalawang hari. But naging bahaging Ephraim sa labanan because doon sa dalawang prinsipe na napatay nila.
So, hindi po sila napili, mga kapatid. Ang napili po ay si Manase at sa anak ni Manase ay si Abiezer at si Gideon. Ano bang sinabi ni Gideon? Paano ba siya pinili ng Panginoon? Balikan lang natin yung Hukom chapter 6 verse 15 to 16. Sinabi niya sa kanya, ngunit Ginoo, paano ko maliligtas ang Israel? Sabi niya doon sa anghel ng Panginoon. Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases. At ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. Sinabi ng Panginoon sa kanya, subalit ako'y makakasama mo at iyong ibubuwal ang mga Midianitas, bawat isa sa kanila. So, ang makakasama po nila Gideon ay ang anghel ng Diyos. It is not the Ephraim, it is not the rest na lahi pa ho na pipiliin. Sila'y pinili, ang 300 na yon na mga lahi ni Abiezer. Ibig sabihin, mga lahi rin ni Gideon. Kung sinasabi nga kasi, kaysa pag-aani ng Abiezer. Anyway, kung titingnan natin, pwede sabihin natin baka tinutukoy nitong Abiezer ay siya lang. No? Kasi tinatawag na pag-aani ng Abiezer, hindi naman binanggit na marami. Pwedeng nire-represent lang ito ni Abiezer na siya lang mismo. Well, wala namang eksaktong detalye, pero ipinagkatiwala kay Gideon na lahi na galing kay Abiezer. So, itong Ephraim, pagdating sa battle at sa mga pagkakataong iyon, hindi sila first priority na pinili. Ang pinili po yung mga, example, ang leader ay si Gideon at na isang lahi galing kay Abiezer. Pero perhaps, ako'y naniniwala na baka lahi ito lahat ni Abiezer. So, yung 300 na yon. Anyway, verse 4. Tuloy lang natin. So, yung dalawa ng kahulugan nun. Si Gideon ay dumating sa Jordan at siya'y tumawid. Siya at ang tatlong daang lalaki na kasama niya ay nanghihina. Nanghihina na, ngunit nagpapatuloy pa. So ito yung ito yung karakter na napili ng Panginoon. Yung 300 na yon na hindi duwag at tipong sila'y mga masisipag, nanghihina na at nagpapatuloy pa. Tandaan po natin sa chapter 7, bago po sila na-clear o bago po rin na-clear na ibibigay na po sa kanila ang Midianites, in chapter 7 verse 19, yung teaching natin last week, dumating si Gideon doon sa kampo, meron pong nagkaroon ng tatlong platoon ba tawag doon? O pangkat, yung 300, so nagiging 100 po yun. In each platoon, more or less, nagkakampo sila, nag-overnight po sila sa taas, kasi sa taas sila nakapwesto eh. Ang mga Midianites nasa baba. So, palitan po yon na 100 men, nagpapalitan po sila para mag-overnight, para magbantay. Ngayon, nung kinumpirm na dumating si Gideon plus yung 100, in verse 19, pakiclear na lang po, Hukom chapter 7, pinalitan nila yung 100 na overnight na walang tulog. So, diretso po sila sa labanan. Kaya lang, ang labanan na yon ay, alam naman natin na hindi sila nakagamit ng sword. Sumigaw lang sila ng sumigaw, ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon at sinipan ang trumpeta. So, nakakapanghina din po yun, lalo na sa mga puyat, walang tulog. So, ngayon, sabi dito, verse 4, sila nanghihina na, ngunit nagpapatuloy. What a term, no? Napakaganda ng sinasabi dito ng author. Kahit mahina na, walang sumuko. Kahit mahina na sila ay nagpatuloy. Ano ba ang isa sa mga dahilan ng kahinaan nila? Verse 5. Kaya sinabi niya sa mga lalaki sa Sukot, siyempre naglalakad po sila, itong Sukot na to, pagtawid nila sa Jordan River, ito yung eastern part, kung maalala po ninyo sa study natin, dalawa pong bayan po, malapit po ito sa Tabor River. So lugar po ito na namana po ni Gad, G-A-D, yung lahi ni Gad o anak ni Gad. Isa rin po sa anak ni Israel.
Kaya itong Sukot na 'to, itong lugar na ito, maaari na sila ay mga anak ni God, kapwa Israelita, kapatid. Sila ay humihiling, sabi 'to, "Humihiling ako sa inyong bigyan ninyo ng mga tinapay ang mga taong sumusunod sa akin," yung 300, sapagkat sila'y nanghihina. So, isa sa mga kapanghinaan nila yung gutom. At aking tinutugi sina Seba at Salmuna na mga hari ng Midian. So, ang focus ni Gideon ay to pursue o pursue si dalawang hari ng Midian. Kasi hindi pa tapos yung labanan eh. Habang di pa napapatay yung hari, hindi ba considered na victory? So, bagamat napatay na po yung dalawang prinsipe, so tina-target po, focus si Gideon sa dalawang hari. Kaya lang ang problema, yung kanyang mga military nanghihina, yung iba puyat, walang tulog, tapos nakipaglaban pa, nakipagsigawan. I mean, napagod sa madaling salita at habang hinahabol po yung kalaban, wala po silang walang nabanggit na may dala silang pagkain. So nanghihina po sila, gutom po yung mga sundalo ni Gideon, yung 300. So humingi sila ng pagkain sa mga anak ni God. Verse 6, ngunit sinabi ng mga pinuno sa Sukot, nasa iyo na bang kamay ngayon? Nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Zeba at Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong hukbo? So ito yung dalawang hari, no? Nasa iyo na ba? Hawak mo na ba sila? Si Zeba at Salmura upang bigyan ka namin ng tinapay o ang hukbo mo? So naghahanap ng proof. Where is the proof? Ito po yung mga taong to see is to believe. Pakita mo muna sa amin yung hinahanap mo, yung dalawang hari. Actually, hindi sasabihin ni Gideon tong dalawang itong hari na ito kung hindi rin sila nadadamay sa labanan. Nagpapahirap to si Seba at Salmuna even dito sa lugar na ito. Alam nila nakalaban po ito. Alam nila hari po ito ng mga Midian at saka Midianites. Alam nila na gusto rin nilang mapatay ito, pero tinignan nila si Gideon, tinignan nila si yung mga sundalo na para bang niliit nila, hindi nila kinilala. Hindi nila tinuring na kapatid, kapwa Israelita. Nagugutom po. Paano makakasurvive yung mga sundalo ng Diyos para ipaglaban po sila? Pero anong hinihingi? Proof. Where is the proof? Ano ang katibayan mo? Nasa iyo na ba? Si Zeba at Salmuna, yung dalawang hari. Mga kapatid, si Gideon din po, sa madaling salita, very similar din po ito. Si Gideon, habang nakikipag-usap ang anghel sa kanya, actually 6 proof, 6 na katibayan po ang nabuo bago po siya sumunod. Dalawang tanong, in chapter 6, nagtanong siya, kung ang Diyos ay sumasa amin, bakit kami ganito? Tapos, bakit siya pinili? Maliit lang yung bayan niya sa angkan ng Manases o ng Manase. At ang pamilya niya ang pinakahamak, parang ganon. So may mga question siya at may mga doubt siya na parang hindi siya sumasang-ayon. Tapos, in chapter 6, humingi siya ng 3 sign, tanda. Kung maalala ninyo yun, yung nag-offer siya ng baka yata yun, tapos tinabig ng anghel at nagkaroon ng apoy sa ibabaw. Tapos, yung 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 balahibo na magpapawis, magkakaroon ng tapos yung lupa ay tuyo. So ibinalik 'yon, nagkaroon ng hamog po yung yung lupa at natuyo naman yung balahibo ng yung balahibo na 'yon. But anyway, and then ika-anim na 3 sign 'yon, ika-anim na sign, chapter 7, ang anghel na nag-offer, sabi ng anghel, kung natatakot ka, in verse 10, chapter 7 ng Hukom, verse 10, kung natatakot ka,
kung natatakot ka, sabi ni nung anghel, isama mo si yung iyong alalay, si ah, magkampo kayo, si Pura. Meron pong nanaginip na Midianites at ang interpretation ng panaginip ay ibibigay nga sila sa tabak ni Gideon. So ngayon, humihingi rin ng proof si Gideon before. Ngayon, naranasan po ni Gideon ngayon. Humihingi rin ng proof yung mga taga-Sukot. Pag nasaan na si nasa iyo na ba ang kamay? So hindi naman maganda 'yon pag gano'n, no? Proof of evidence hinihingi ni Gideon, pero ngayon parang siya ang parang nag-flash bumalik sa kanya na humihingi siya ng tinapay at hinihinga naman siya ng proof kung nasa kanya na ba yung dalawang hari. But anyway, anong sagot ni Gideon? Verse 7, at sinabi ni Gideon, kung gayon, so samaang loob ni Gideon, kapag ibinigay na ng Panginoon sina Seba at Salmuna sa aking kamay, ay aking yuyurakan ng inyong laman sa mga tinik, sa ilang, at sa mga dawag. So nagbanta si Gideon, kapag naibigay na sa akin ang dalawang hari, babalikan niya ito. So isang banta iyon na hindi maganda. Sabihin, yung laman, papatayin sila na. Verse 8, nakarating po dito sa Penuel. Mula roon ay umahon pa ho si Gideon. Umahon siya sa Penuel. City of Penuel po ito. At gayon din ang sinabi niya sa kanila. At sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel na gaya ng isinagot ng mga lalaki sa Sukot. Ibig sabihin, nasa iyo na rin ba? Parang gano'n, si Seba at Salmuna para bigyan ka namin ng tinapay. Ang Penuel po, tinataya rin anak ni God. Anak din ni God, mga kapwa Israelita. And then, ang sagot ni Gideon, ito'y banta rin ni Gideon, verse 9. At sinabi naman niya sa mga lalaki sa Penuel, kapag ako'y bumalik ng payapa, ay aking ibabagsak ang toring ito. So, nag-prostrate po si Gideon. Nanghihina na yung mga military niya na kung saan ay lumaban po ito eh. Tapos ngayon, hindi siya pinagbigyan ng kapwa niya, kapatid, Israelita rin, mga anak ni Israel. Verse 10, ilan ba ang bilang ng mga kalaban? Kasi to see is to believe din yung faith ng mga taong ito. Ipakita mo muna ang proof. Anong katibayan? Gusto namin maniwala, pero makita muna namin at saka ka namin bibigyan. So parang ang gusto nila ay reward. Bibigyan ng reward si Gideon kapag nakuha na yung hari. Yung dalawang hari. So reward po yun. Iba po yung reward kaysa doon sa hinihingi ni Gideon na support. Support po yung hinihingi niya na pagkain man lang para pagpadagdag pang kalakasan nilang pisikal. So iba yung support na sa reward. Ang support ay yung nagtitiwala ka sa isang tao kahit wala ka pang nakikita, alang-alang sa paniniwala mo sa Diyos. Ang reward ay pakita mo muna bago kita bigyan ng hinihingi mo. Pero hindi pa ba sapat ito? Verse 10. Noon, sina Seba at Salmuna ay nasa Karkor. Verse 10. Kasama ang kailang mga hukbo na may 15,000 lalaki. Ito yung natira. Sila ang nalabi sa buong hukbo ng mga taga-silangan. Sapagkat napatay na ang 120,000 lalaki na humahawak ng tabak. Kung titignan natin mga kapatid, yung 300 na nagsisigaw lang, nagbigay sila ng tinatawag na parang may share ako last week parang nagkaroon ng nagkaroon ng friendly battle. Ito, sila ang nagpatayan. Maaring ang Amalekites at Midianites ang naglaban. Madilim po kasi. Nadinig lang nila ang tabak para sa Panginoon at para kay Gideon. Ito yung translation, interpretation ng panaginip eh.
in verse 14, Hukom chapter 7, na bumagsak daw yung sibada, munting tinapay na galing sa sibada, bumagsak sa tent, tumaob, bumaliktad. Ang interpretation ng isang tao, taga Midian, as atabak ni Gideon yon. So kumalat ito. Kaya nga, nung nagsisigaw sila, at may hawak na torch sa kaliwa at sa kanan ay trumpet, sumisigaw sila, ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. So, para bang na-confirm po yung interpretation ng panaginip. So, naguluhan po sila sa madilim na lugar, naglaban-laban po. Tingnan natin mga kapatid, no? Paano namatay itong 120,000 na ito? Sabi sa Hukom chapter 7 verse 20, para maganda, basahin natin. Hinipan ng 30 pulutong, last week lang po ito binalikan lang natin. Hinipan ng 30 pulutong ang mga trumpeta. 30 pulutong. Yung 3 na pulutong, bawat pulutong po ay 100. So 300 po ito. Hinipan yung trumpeta at binasag ang mga banga. Nahawak ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trumpeta sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan. At sila nagsisigawan o nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. So nadinig po yun. Yung trumpeta, ay yung tabak, ay yung sinabing tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Verse 21, at ano nangyari? Ano yung naging tinatawag na parang bawat isa ay nakatayo sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo. Nakatayo lang at ang buong hukbo ay nagtakbuhan. Natakot po. Sila'y sumigaw at tumakas. Verse 22, may iba pa. 22. Nang kailang hipan ng 300 trumpeta, pinapaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa. Nagkaroon ng friendly battle. At laban sa buong hukbo. At tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita, sa Dakong Serera, hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. Actually, tumakbo dyan, kung papansinin niyo po, yung iba ay pinaabangan, no, mga kapatid, no? Hinabol po, pinaabangan sa mga taga Neptali, sa Aser at buong Manases. Okay? Kung titingnan natin mga kapatid, no physical weapons ang mga Israelita. So tinalo nila yon mga kapatid. Nagkagulo, nagkaroon ng tinatawag na parang tawag na may ginamit kong term no nakaraan. Yung nagkaroon ng confusion, parang nalito sila sa labanan. Ngayon, meron pang 15,000 na natitira. No, may mga 15,000 pa natitira. So makikita mo natin dito kung paano po nagwagi ang mga Israelita, ang military ni Gideon, without physical weapons, without anything, kundi trumpets lang. Na sinisimbolo po ng ang trumpets po, sinisimbolo ng Word of God, mga kapatid, sa Revelation, mga kapatid. Nabanggit din doon. Okay, verse 11. Meron pa silang kakalabanin. Kaya si Gideon ay umahon sa daan ng mga naninirahan sa mga tolda sa silangan ng Nova at Jogbeha. At sinalakay ang hukbo sapagkat ang hukbo ay hindi nagbabantay. So andito po yung dalawang hari at meron pong military din dito pero hindi po sila nagbabantay. Maari inisip nila baka hindi na pupunta si Gideon. Ba't hinabol po sila eh? So sila ay sinalakay. Ang kampo na to ay sinalakay ni Gideon dahil hindi sila nagbabantay. So, unprepared po sila. Napatay po sila. And then, verse 12, sina Zeba at Salmuna ay tumakas. So, ibig sabihin, nandun po sila sa Nova at Jogbeha. At kanyang tinugi sila sa kanyang nahuli ang dalawang hari ng Midian.
So tumakbo sila at sila ay nahuhuli. Sina Zeba at Salmuna. Ano pa't nagkagulo ang buong hukbo. So nagkagulo, anyway, hindi natin alam kung ano yung eksaktong pangyayari. Pero yung buong camp, nagkagulo po habang tinutugis po. I think is somewhere na malapit sa Nova at Jogbeha. Verse 13, nang si Gideon na anak ni Joas ay bumalik mula sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng daang paakyat sa Heres, verse 14, nahuli niya ang isang kabataang lalaking taga-Sukot at siya ay unusisa ni Gideon. Itinala niya sa mga pinuno at matatanda sa Sukot, 77 katao. So medyo malabo ng konti sa Tagalog. Tingnan natin sa NIV, Judges 8 verse 14. He caught a young man of Sukkot and questioned him, and the young man wrote down for him the names of the 77 officials of Sukkot, the elders of the town. Actually, ito po yung mga tao na tumanggi, mga elders. Tumanggi kay Gideon, nung humihingi si Gideon ng pagkain, tinapay, sila yung nagsabi na nasa yung kamay na ba? Nasa yung kamay na ba? Si Seba at Salmuna. So, may nahuling kabataan. So, pinalista po. Inalam ni Gideon, may 77 na elders na sa alam ni Gideon na ito yung mga hindi sumasang-ayon sa kanila at hindi naniniwala sa kakayahan ni Gideon. Verse 15 and 16, ito na po yung judgment para sa kanila. Verse 15, pagkatapos, pumunta siya sa mga lalaki sa Sukot at sinabi, narito, sina Zeba at Salmuna, tungkol sa kanila ay inyong akong tinuya. Sa pinamukha ni Gideon. Na inyong sinasabi, nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Zeba at Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong mga tauhang pagod? So ito yon, naramdaman ni Gideon yung sama ng loob. Verse 16, kanyang kinuha ang matatanda sa bayan, yung 77, at kumuha siya ng mga tinik mula sa ilang at ng mga dawag, at sa mamamagitan ng mga iyon ay kanyang tinuruan ang mga lalaki sa Sukot. Hinatulan niya ito ng kamatayan. Kasi binanggit niya sa verse 7, ang aking yuyurakan ng inyong laman kapag bumalik ako sa mga tinik. Ibig sabihin yung laman, hindi sinasabing hindi sinasabing balat, laman, loob 'yun. Sabihin meron tong pinatay po ito. Verse 17, so hinatulan niya po itong Sukot, no? Verse 17, ano ang hatol naman niya? Kanyang ibinagsak ang tore ng Penuel at pinatay ang mga lalaki sa lungsod. So dito sa verse 16, ipinakita niya sa mga lalaki sa Sukot kung paano pinarusahan ni Gideon ang mga taong tumanggi sa kanyang bigyan siya ng pagkain. At doon sa Penuel, lahat ng mga lalaki sa lungsod o city of Penuel ay pinatay at ibinagsak ang tore. Mga kapatid. So, judgment of Gideon. So, kapatid po ni Gideon to when it comes to sa Israel tribes. Anak ni Abraham po ito. Anak ni Israel po ito. Pero sila ay nagdamot. Sila ay nagdamot na bigyan ng pagkain. Okay. So hanggang verse 21 lang po tayo. Verse 18, tuloy natin mamaya yan. Kung ano yung prinsipyo ni Lord doon. Verse 18, pagkatapos ay kanyang sinabi kina Zeba at Salmuna, sabi ni Gideon, nasaan ang mga lalaking inyong pinatay sa Tabor? Sila'y sumagot, kung ano ikaw ay gayon sila. Bawat isa sa kanila, kahawig sila ng mga anak ng hari. Medyo malabo ng konti. Tingnan natin sa Judges sa NIV. Then he asked Seba and Zalmuna, what kind of men did you kill at Tabor? Parang inaalam niya, anong klase yun? No? Pinatay sa Tabor. Men like you, sabi ni nung dalawang hari. They answered, each one with the bearing of a prince. So lahat sila, yung parang magiging successor sila. Mga prinsipe, no? Yun ang sinasabi ng dalawa.
Then verse 19 sa Tagalog, at kanya sinabi, sabi ni Gideon, sila'y aking mga kapatid, mga anak na lalaki ng aking ina. Buhay ang Panginoon, sabi ni Gideon, kung inyong iniligtas silang buhay, hindi ko sana kayo papatayin. Kaya lang, pinatay nga nila eh. Kung sila'y buhay lang, hindi ko sana kayo papatayin. Verse 20, kaya sinabi niya kay Jeter, na kanyang panganay, anak ni Gideon na panganay, tumindig ka at patayin mo sila. Ngunit ang binata ay hindi bumunot ng tabak sapagkat siya'y natakot dahil siya'y bata pa. So ngayon si Jeter po, hindi ko po alam kung kasama po siya sa 300 or si Gideon tsaka yung anak niya plus 300. Kasi kung titignan natin, pa-flashback natin yung Judges chapter 6, pumili po siya, yung 32,000, sabi ni Gideon, umuwi na yung mga takot at duwag. Sabagay, kung takot yung anak niya at duwag, hindi niya pa uwiin yun. Umuwi yung 22,000. Posible po na ito ay hindi kasali sa 300, itong anak ni Gideon. Maaring gusto niya matrain. Panganay niya po ito eh. Kaya ang sabi niya sa anak niya, tumindig ka at patayin mo sila. Pinapapatay nung anak, yung ni Gideon, yung dalawang hari. Ngunit ang binata ay hindi bumunot ng tabak sapagkat siya'y natakot dahil siya'y bata pa. I remember mga kapatid, nakalimutan ko lang kung saan chapter. I think in Joshua. Hindi matandaan. Sabi ni Joshua, yung dalawang hari, pinatatapakan sa mga sa kanyang military. Tapakan ninyo yung mukha ng hari, parang hari yon. Tapakan nyo sa mukha habang nakatulog. Sabig sabihin, ang gustong matrain ni Gideon ay maari, ang unang mapatay ng kanyang panganay na anak, kasi hindi pa siguro sanay, maaring mapatay hari na. Which is bata pa to, binata pa to. Kaya nga hindi siya sanay. Takot siya. Takot siya dahil ba hari, papatayin niya. Takot siya dahil hindi pa siya nakakapatay. Dahil wala pang history, mga kapatid. Bagamat si Gideon ay mandirigma, warrior, pagkakasabi ng writer. Pero nung napili yung 300, nakita naman natin wala pong napatay yung 300 na ito. Pero ang napatay ng 300, maari yung mga 15,000. Pero yung 15,000 na yon, yung dinaan natin sa verse 10 hanggang 11, 12, natira na lang yung dalawang hari. Pero yung 120,000 na military pinatay ng 300, alam natin na ang ginamit lang doon ay trumpets at torch. So maari ito mga kapatid, ang tingin ko lang, baka hindi pa nakakapatay ito, pero binata pa, panganay ni Gideon. Posible na gusto niyang matrain na mapatay po ang hari. Kaya lang takot nga po, hindi bumunot ng tabak. Anyway, verse 21, nang magkagayo, sinabi ni Zeba at Zalmuna, tumindig ka, sabi doon sa bata, at sugurin mo kami, sapagkat kung ano ang lalaki ay gayon ang kanyang lakas. Sugurin mo kami kapag, di ba, ganun ang lakas. Kung ano yung lalaki, ganun ang lakas. So, bilang hari, mga kapatid, siyempre, mayroon ding pride na sabihin nyo kung ano yung lalaki, ganun ang lakas. Tumindig nga si Gideon at pinatay sina Zeba at Salmuna. At kanyang kinuha ang mga hiyas na may hugis kalahating buwan na nasa mga lieg ng kailang mga kamelyo. Okay. So, dito natapos po yung dalawang hari. Pinatay ni Gideon si Zeba at Salmuna. So, mga kapatid, kumpleto po. Wala pong natira na binanggit po dito. 120,000 killed by nagkaroon ng friendly battle. 15,000 yung natira na kasama ng hari si Zeba at Zalmuna sa lugar ng Karkor. And then,
pagdating na Lasanova at Jogbeha, sinalakay po yun. At tumakas po yung dalawa na lang silang natira, hindi na nabanggit yung 15,000. So perhaps patay na rin po yun. Yun, maaari napatay sa sword. Hindi nabanggit yung details doon. Pero sa madaling salita, prinsipe, dalawang hari, and then 120,000 plus 15,000, so 135,000 men, mga military na mga Midians, patay po. Perhaps, baka kasama doon yung mga Amalekites. So, wala na po natira. Actually, meron. Meron pa pala, sorry hindi ko lang babasahin. Hindi na lang kayang lumaban. May binanggit na Lord willing next week. Meron pala, sorry. Meron mga natira. Pero hindi na sasapat para lumaban kay Gideon. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang lesson na pinakikita ni Lord dito? Ano yung pwede natin tignan? Ano yung lapses po yung mga kalaban, walang problema kasi given na po yun. Sinabi na ng Panginoong Diyos sa anghel na ibibigay na yon. Pero meron pong mga problema dito na dapat hindi nadamay sa labanan kung nagbigay lang sila ng tinapay. So, si Gideon and his 300 men, Gideon and his son, perhaps, and 300 men, when, the time na yung chasing the two kings of Midian, during the sufferings and fatigue, tired and hungry, itong 300 na military, kagutuman, nanghihina po sila, nangangailangan po sila ng tulong ng kanilang kapwa, kapatid na Israelita. Two cities, descendant of God, na pinuntahan niya, yung una ay si men in Sukkot, and then 77 po yung elders doon. And then yung all men of city of Penuel, lahat po yun ay hiningan ng tulong ni Gideon para sa pagkain. Nung di sila nagbigay, hinahanapan lang ng proof of evidence si Gideon. Nasaan na? Nahawak mo na ba? Wala pa naman eh. Magbibigay kami pag nahawak mo na. So reward ang gusto nila, hindi support. So hindi sila nagbigay ng tinapay sa mga military, Panginoon, para makasurvive sa labanan kasi sila rin ay ililigtas nito. Damay naman sila sa kaligtasan. Kalaban din nila ito eh. So kakampi nila yung 300 men at si Gideon. Kakampi nila po yon. Pero dahil bakit hindi sila nagbigay? Hindi sila nagbigay ng pagkain sa mga sundalo na kailangan ay suportahan nila. Mga kapatid, hindi man literal o kaya eksakto yung explicitly na binabanggit yung pagbibigay sa mga military ng tinapay, pagkain, but kapag pinabayaan mo ang iyong kapwa kapatid na naghihirap, nangangailangan ng pagkain, kailangan tulungan. This is a law of Moses. Deuteronomy 15 verse 7 to 8. Ito yung prinsipyo ng giving na turo ni Lord. Sabi nito, kung mayroon sa inyong isang dukha na isa sa inyong mga kapatid na nasa loob ng iyong bayan sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mo Diyos, ibig sabihin kapwa Israelita, ay huwag mong pagmamatigasin ng iyong puso ni maging maramot sa iyong dukhang kapatid. Kundi iyong ang bubuksan ang iyong kamay sa kanya at papautangin mo siya ng sapat para sa kanyang pangangailangan, maging anuman iyon. Number one, pangangailangan is food, actually. And then, verse 10, laktaw lang tayo, hanggang 11, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam kapag binibigyan mo siya. Sabihin, walang kondisyon. Kapag dahil sa bagay na ito ay pagpapalain ka ng Panginoon Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. The verse 11, yamang hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking inutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid, kapwa Israelita, na nangangailangan at sa dukha na sa iyong lupain. Hindi nga to explicitly para sa mga soldiers, but sa pagkakataong iyon, kailangan nila ng tinapay, pagkain. Ano ba sinasabi sa Isaiah?
Ang prinsipyo na po ng turo ng propeta ay utos din ng Diyos. Isaiah 58 verse 7. Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom, ipagyaman mo, at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng bubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. So, ang paglabag sa utos ni Moses ay may kaparusahan, mga kapatid. May parusa to sa Diyos. Ang sino mang lumabag. Sabi ng Panginoon, hindi ko lang nailagay dyan sa Deuteronomy 15, verse 9, nilaktawan ko lang yun na kapag nagreklamo sa akin ang mga humihingi ng tulong, siya ay tutugon. Ngayon, itong mga taga-Sukot at Penuel ay hindi sumunod sa utos ni Moses na magbigay sa mga nangangailangan tulad noon. Mas importante nga yun dahil mga sundalo nila yun eh. Israelita rin yun eh. Para ipaglaban sila sa mga kalaban at sila'y, nung hindi sila tumugon, sila hinatulan ni Gideon. Ang mga lalaki, mga elders ay 77 sa Sukot at lahat ng lalaki si Penuel ay pinatay ni Gideon. So pinatay po sila lahat. 77 elders saka yung mga tao sa lalaki sa Penuel. Yung mga elders, posible kasi na sila yung tumatanggi, samantalang elders sila, perhaps alam nila ang batas ni Moses. Hindi sila pwedeng magbigay ng, hindi sila pwedeng hindi sumunod sa batas ni Moses. Kahit sabihin natin wala pa naman si Isaiah dito sa panahon na ito. Pero ang prinsipyo ng giving ay importante. Mga kapatid, no, sa New Testament, hindi po nagbago ang prinsipyo ng gusto ng Panginoong Yesus. In final judgment, meron siyang parables, meron siyang tinatawag na 6 corporate mercy. Pagdating sa final judgment, magkakaroon ng separation ng Panginoon. Isi-separate ang righteous sa mga unrighteous people. Ito po yung mga unrighteous people. Ito po sabi niya, involved po dito yung pagkagutom. Matthew 25:41-46. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hahatulan din po ito. Kung paano hinatulan ni Gideon yung mga hindi giver, ganun din mangyayari sa final judgment, which is si Jesus, same principle lang po ito. Sapagkat ako'y nagutom, ito po, unang-una, at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Very important po ito kay Jesus. Ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin. Yun nagutom, nauhaw, pangalawa. Ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, pangatlo to. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan, pang-apat. May sakit at may sakit at nasa bilangguan, sabihin, hindi dinalaw at hindi dinalaw, panglima yon. Pagkatapos, anim yan eh. Di ba? Pagkatapos sasagot din sila nasagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, uhaw, taga-ibang bayan, o dayuhan, hubad, may sakit, pang-anim, nasa bilangguan. Hindi ka namin pinaglingkuran. So, anim po yan. At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa, sa pinakamalit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi nung yung hihiwalay. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon nung Tuesday ay nakapunta po ako sa municipal jail ng Magallanes, Cavite. Hindi naman lagi, pero pag nagagawi po ako sa probinsya namin, dumadalaw po ako doon. Bagamat, dito naman, ginagawa rin naman natin yan. So, hindi dahil sa hindi ko po ginagawa yan para masabi kong pagdating ng paghuhukom, iligtas din ako. Kasi nabanggit po dyan. So, conviction lang ni Lord na gawin para mag-share ng gospel.
Pero kung yan ay idadagdag ni Lord para ma-save ako, salamat. Pero hindi dahil para ma-save ako kaya ako ginagawa yun. Anyway, binanggit diyan unang-una yung pagkain, no? Gutom. So, salamat sa Panginoon at tinuturuan tayo maging giver. Ito po ang mga kakulangan ng mga tumangging magbigay ng tinapay kay Gideon. And then Gideon judged them sa pamamagitan ng pagpatay. Nakakatakot, no? So, wala pong ano dito, mga kapatid. Wala pong conviction si Lord o kaya yung sinasabi si Lord, wag mong gawin yan. Wala eh. Inilawd po ito ng Panginoon eh. Kasi po, sila ay pinili ng Panginoon. Walang pagkakaiba po ito, no? Si David po ay nagtatago at meron siyang mga 600 men. So sabi ni David kay Nadab, I forgot the name. Nagpadala siya ng mga tauhan kay Nadal, no? Pinoproteksyon na namin yung mga kawan mo, walang gumagalaw. Iniingatan ka namin, pinoproteksyonan. Sabi, para si Gideon, ngayon, bigyan mo kami ng tinapay. Sabi ni Nadal ba nga ba yun? Hindi ko kilala. Sabi, sino yung taong iyon? Kilala, parang kinutya si David. Nakarating kay David yun, at si David naghahanda na. Papatayin po siya. Pero nalaman po yun ni Abigail yata yung asawa, sa first Samuel. Abigail ang asawa, naghanda ng pagkain si Abigail, tinapay, sinangag, basta meron, nagbigay kay David. So kung talagang papatayin to ni David, I think this is same with Gideon na hindi nagbigay. Nabal, si Nabal, tama? Tama yung binanggit ko, Nabal. So, mga kapatid, alam natin nangyari. Ano nangyari kay Nabal? Inatake sa puso, after 10 days, namatay. Si Lord na gumawa ng paraan, patay si Nabal. Ayaw na ni Lord magkasala pa yung kamay ni David. Si Lord na pumatay. Hinatulan ng Panginoon. Because of yung maramot. Mga kapatid, yung maramot. Alam niyo po ba, sa Luke chapter 16, 19 to 31, dadaan pa naman tayo sa Book of Luke. Si Lazaro at yung mayaman, kung titingnan natin yon, yung mayaman napunta sa Hades, si Lazaro ay sa langit. Yung mayaman nasa loob ng pintuan ng kanyang mansyon, magandang bahay, si Lazaro ay nasa labas ng pintuan. Yung mayaman nasa loob ng pintuan, araw-araw pagkain, binabanggit doon. Samantalang meron sa labas, si Lazaro ay kapwa niya Israelita. Yun ang kwento ni Jesus. Nagugutom. May bumagsak ng pagkain sa ay yun ang hinahangad niya na makakain. Pero hindi siya nabibigyan ng pagkain. Nung namatay po yung dalawa, baliktad na. Si Lazaro ay nasa loob na ng kaharian ng kasama si Abraham. At yung mayaman naman ay nasa labas, nasa Hades. Nang Hades ay wala nang chance maligtas. In Revelation 20 verse 14 to 15, yung mga namatay na galing sa Hades ay dadalhin sa lake of fire. But anyway, sayang, di ba? Naging maramot. Isa yun sa mga lesson na binibigay din sa atin. So, hahatulan din ng Panginoon ang lahat ng mga taong mararamot. Sinasabi nga ni Jesus. Ganon din po, no? Mga kapatid, no? Even sa church, hindi dahil sa pastor po ako, no? Hindi dahil sa lingkod po ako ng Panginoon. Even sa church, tingnan natin yung view ng church. Sa loob ng church, mayroon din soldier ang Panginoon. Yung mga tinawag para nabigyan ng gifts, Ephesians 4:11, apostol, prophets, evangelists, pastor, and teachers. Lahat po yun ay soldier din ng Panginoon. Like Paul and Timothy. Sila yung mga sundalo ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi ni Pablo,
makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. So, kinonsider niya na sino mang nagtitiis, kahit naghihirap, naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, ay kawal ng Panginoon. Actually, si Gideon, kahit warrior po siya, nakakaranas po na siya ng takot. But, sumunod siya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Naging sundalo siya ng Diyos. Kaya bilang workers ng Panginoon sa church, military din po kayo, pastor man kayo, at teacher man kayo ng Bible school o ano man, evangelist man kayo, kayo po ay sundalo rin ng Diyos. So, dapat hindi nagugutom. Dapat yung mga kapwa kapatid sa loob ng church, even pastor, dapat sinusuportahan. Hindi yung hinihintay ang reward. Sige, pastor, kapag ganito, bibigyan ka namin o pagpapalain ka namin. Dapat support. Ang support is ahead of time, binibigay. Ano man ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, kung siya ay tinatawag ng Panginoon para magbigay, pwede siya magbigay sa mga sundalo ng Diyos. Pwede siya magbigay sa mga workers ng Panginoon sa church. Mga kapatid, sila po ay lumalaban din para i-save ang church. Sila po ay ginagamit ng Panginoon to preach the gospel para lalong magkaroon ng ma-restore ang mga tao, magkaroon ng transformation, magkaroon ma-reform ang mga tao na dinadala ng Panginoon dito sa church o saan man church. Kayo po ay tinatawag din Panginoon. So, hindi dahil sa pastor ako para, ibig sabihin, even yung mga pastor na talagang nakakaawa, na parang walang support, na minsan may mga pastor sa akin, minsan may mga pastor na lumalapit, umuutang, parang nakakaawa naman para pautangin. Parang sinasabi na nakakaawa naman na, kamusta po yung church? Para bang wala bang nagsusupport? Mga kapatid, kapag ang isang pastor nangungutang, sana wag naman ganon. Nakakaawa po. No? Meron po akong nakikilala ganon. Anyway, importante po ito, no? Sa isang church bilang sundalo kayo ng Panginoon. Giving is one of the important doctrine of Christ. Giving, pagbibigay na masaya ay importante. Kasama po siya sa 6 corporate of mercy of God. Sabi ni Pablo, Gawa 20 verse 35, sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. And then in unang 1, chapter 3, verse 17 to 18, sabi rin dito, subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayo umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dapat maging giver. But anyway, mga kapatid, marami pa hong mga prinsipyo tungkol sa pagbibigay. Sabi ni Pablo, magbibigay sa mga mahihina. Whether nasa loob o nasa labas ng church, kung inaakala mo na kailangan tulungan mga kapatid. Yung kay Gideon, mga kapatid, is food. Food, hindi naman money, ibig sabihin food, pagkain, tinapay ang hinihingi. When you give, mas maganda pagkain. Kasi yung mga humihingi, minsan di mo alam kung saan dinadala yung pera. Pero the most is, the best is food. Na hindi nila tatanggihan yung kakainin po nila yun. But anyway, kung ano yung conviction ni Lord sa inyo. So mga kapatid, hindi ko po tinuturo to dahil para suportahan ng church, kundi yung church po ninyo, saan po kayo naroon. Kung kayo po nanonood, nag-review, support your church. Suportahan niyo po yung pastor ninyo. Kasi marami po nanonood na hindi naman uma-attend dito sa church, sa ibang church uma-attend. So suportahan niyo yung church niyo. Kung ano man yung conviction ni Lord sa puso ninyo. So giving, napakahalaga po. Kasama po yan sa batayan ng Panginoon kung paano siya humatol sa final judgment. Na binasa natin in Matthew 25 verse 41 to 46. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa
iyong puso, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapatawad, sa iyong himala, sa iyong biyaya. Salamat po ng marami. Salamat po sa kaligtasan ng biyahe namin kanina. Salamat po sa preparasyon ng teaching na ito. Unexpected po ako. Akala ko hindi po matutuloy ngayon. But it's a grateful Lord na ginamit niyo po ako to share the gospel ngayong gabi, Panginoon. Salamat po ng marami. Nawa patuloy niyang i-bless po ang aming mga kapatiran, even yung mga kapatid na nagdadaos ng birthday, si Shine, i-bless niyo po yung batang ito na masipag pong makinig sa Sunday School. At ganun din po si Brother Samboy, YouTube. I-bless niyo po siya. Even Lord, si Sister Gian, si Gian na inaanak namin na nabibless po kami, na bless niyo po sila ng baby. Coming po, malapit na pong pagkaloob at makita, masilayan ang daigdig na ito. Nawala, i-bless niyo po habang sa sinapupunan pa. Ingatan niyo po si Gian at ang baby po. Even si Sarah, baby po. Even yung mga anak po ng mga kapatiran namin, mga apo, salamat po sa biyaya po ng pamilya na dinadala niyo sa church. Salamat po. Even Lord, yung mga pinanggalingan namin, praying po ako na magkaroon ng Bible study po sa lugar namin, sa Magallanes, Cavite, sa Baliwag. Praying po na kapagpala niyo po, Lord, na someday, madala po ninyo ang ebanghelyo po doon. I don't know kung sino po yung gagamitin ng kasangkapan. Maging kung sino magmi-ministry po. Salamat po ng marami sa inyo, Panginoon. At dalayan ko rin po, Panginoon, comfort and peace of mind and heart sa lahat ng mga kapatid, kaibigan namin. Comfort po sa family po na ni Sister Cora Uy. And then, comfort din po kay Wilbert, sa aking kaibigan po, Panginoon. Madalas din po namin nakikita at nanonood, nag-review. Salamat po sa family niya. I-bless niyo po ang kanyang hanap buhay at mga titiwala pong customer kay Wilbert. Bless niyo rin po, Lord, ang bawat kapatid, Lord, at ang mga gawain pa na nakaabang para sa gawain para bukas. Bless niyo po kami na magampanan po namin ang mga ito, aming Diyos. Salamat po ng marami. Salamat po sa kalakasan ni Nanay, ni Mami. And Lord, healing din po sa aking bayaw, si Kuya Anel. Lumalala po yung kanyang nararamdaman. Praying kami na nawa gumaling. Wala namang imposible sa iyong kamay, Panginoong Isus. Ama, salamat. Natas ko to lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. God bless you all po sa mga sumusubaybay. Salamat po sa pagtitiyaga.